For Senator Judge Villanueva may proceed with his interjection when he's ready. You have 2 minutes, sir. Thank you, Presiding Officer, Mr. President. Just two quick questions to our dear witness. Your Honor, malaking bahagi po, Director Matibag, sa talakayan dito sa Korte at ng buong sambayanan, whether or not natukoy na ba yung sinasabing alleged tinutukoy ng pangalawang Pangulo doon po sa kanyang video. At binanggit niyo po na may inaasahan po kayong development sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Maaari po ba niyong paliwanag, Director, sa pangkalahatan lamang po kung ano po yung layunin ng mga natitira pang bahagi sa investigasyon po ninyo? Just to clarify lang po, no? Kasi when you testified that the individual's identity will become clearer, does it mean, sir, that the Bureau is now focused on confirming or verifying the identity of a particular individual referred to by the respondent rather than determining whether such person exists in the first place? Kumbaga po, yung tanong lamang po dito sinasagot po ay sino na yung kinontrata rather than hindi po yung meron nga bang kinontrata? Your Honor, dalawang bagay po para makarating po tayo dun sa kasagutan sa inyo pong katanungan. Una, sinabi ko nga po with certainty, meron kinontrata. Ano po yung basihan? Mismong ang Vice Presidente na publicly, it is an extrajudicial admission na tinanggap na niya at sinabi na niya na mayroon akong kinausap na mag-assassin o mamamatay tao para patayin ang presidente at siya ay pumayag. So that is an admission na meron po. Pangalawa, bakit po natin tinutukoy at tinahanap? Dito na po pumapasok yung kailangan natin siyang makuha, hindi upang sabihin na kami talaga ay nag-usap ni Vice Presidente. Kasi yun naman pong sinasabi ko nga, yung pag-uusap na may papatay at hindi naman nagawa, wala naman po tayong pinag-uusapan na krimen doon. Pero ano po ba ang tinutugunan namin sa paghahanap namin sa tao na yon, sa individual na yon? Yun na po yung sinasabi namin that we have to address the issue of national security, the safety of the President, which is a primary mandate of the National Bureau of Investigation. So pagkat ang banta po sa Pangulo, kapag ito ay seryoso tulad po nitong banta na ito rin po ay magdadaos ng ligalig, kaguluhan, at disrespect po sa ating law and order. And that is the very purpose of the existence of the National Bureau of Investigation. Yung binanggit niyo na may mga persons of interest, so yun nga po, no? Tinutumbok na po nito na nandun na po kayo dun sa sino ang kinontrata rather than meron nga bang kinontrata. Tama po, Your Honor. Thank you, Director Matibag. Nabanggit niyo po kahapon din yung parte ng network ng respondent na tinatawag na Davao Death Squad. Batay po ito dun sa ebidensyang nakalap po ninyo, sabi niyo sa NBI, at meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi gusto kong malaman kung meron po kayong nakikitang impormasyon na nagsasabi na aktibo pa rin po ba ito noong 2024 kaya naging part ito ng inyong assessment sa kapasidad ng respondent? Sa amin po investigasyon lumalabas na meron pa pong mga existing. At katunayan, without naming names, ganito po, ilagay na natin sa konteksto na nagsimula po kami sa maraming pangalan and we narrowed it down. Siguro ito na inaantay ng marami rin na finally ma-identify natin. We are narrowing it down already to less than 20 individuals at may mga pangalan na po kami nito. Sa katunayan po, yung iba po rito, kausap na po namin yung kanilang mga pamilya o kakilala. So, ganun po yung proseso. That's why sinabi ko, baka in 3 to 6 months, we can finally identify kung sino yung personalidad na yun po. Let me wind up, Mr. Presiding Officer. No? In relation again to the Davao Death Squad that we were talking about, aktibo pa po ba sila noong 204? Aktibo pa rin po ba sila sa kasalukuyan sa inyong nagpapatuloy na investigasyon? Tinatanong po natin ito, Ginoong Pangulo, para malaman natin kung yung ginamit po
National Bureau of Investigation ay base lamang dun sa historical background na binabanggit po kahapon o meron po na nakalap na mga bagong impormasyon ang NBI na hiwalay na impormasyon tungkol po dito? Well, again, kanina po, tinanong po ng kagalang-galang Senator Erwin Tulfo, we are not limiting it to the double death squad. Sabi ko nga po, meron pong mga aktibo pa sa serbisyo na men in uniforms at kasama rin po dito ang Vice President Sara Security Group po. So even those who are actively involved right now, men in uniform, is that what you're saying? That is something that I can say because general naman, it will Kindly not go wind to the up. identity. That will be Meron all, po. Mr. Presiding Officer. Thank you, Director Salamat Matibag. po. Salamat. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Aquino is recognized. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Isang tanong lang po kay Director Matibag. Doon po sa AO11, nakalagay po doon yung mga miyembro ng task force, no? At yung isang miyembro po doon ay mula sa Transnational Crime Division. Opo. Nabanggit niyo po nung isang araw na nasa punto na po kayo sa inyong investigasyon na chine-check po ninyo kung hindi lang ito isang tao pero kumbaga grupo na po ito or may plot, may ploy, may nagkukuntsaba para dito po sa posibleng pagpatay kay President Marcos. So nagtataka lang po ako sa AO11 kasama yung Transnational Crime Division. So my question is, sa inyo pong investigasyon, meron bang transnational nature itong posibleng pagpatay sa presidente? Meron bang foreign intervention or mga players na hindi po Pilipino sa inyo pong investigasyon? Yan po ay isang sa purpose talaga kung bakit namin isinama para alamin kung sino po. Alam naman po natin, para patayin ng isang presidente, hindi po isa o dalawang tao lang nag-uusap dito. You need yung kakayahan mo, yung capacity, doon po pumapasok. Kailangan ng pera, kailangan ng network, kailangan ng tao. So tinitingnan po natin ito lahat. Ngayon yung binabanggit po ninyo, kasama po sa ating tinitingnan yan. Pero ang isa pong mayoryang rason yan, yung pong mga pagbabiyahe ng ating Pangulo, we have to also monitor it because the possibility of endangering the life of the President during his time that is outside of the country, nandoon din po yan dahil Okay. sa threat. So kaklaruhin ko lang ha. So yung pagkakaroon ng Transnational Crime Division dahil yan sa mga biyahe ng presidente, hindi dahil merong possible foreign intervention dito sa iniimbestigahan yung pagpaplano. That is also an angle being considered but that's not the main reason po. Alright, salamat. Salamat.